Yo, what's up mga kabuhay barko? So for today's video mga kabuhay barko, ay ating pag-usapan at pagbibigay ako ng idea lalo na mga kabuhay barko sa mga baguang sasampa ng barko kung bakit nga ba kailangan natin magdala ng mahabang pasensya sa barko. Siguro mga kabuhay barko nagtataka kayo kung bakit ito yung kinontent ko ngayon sa video na to. Kasi itong content na to mga kabuhay barko is napaka-importante sa mga baguang sasampa ng barko mga kabuhay barko. So bago ko umpisa ng video na to mga kabuhay barko, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa ang i-upload. So balik tayo guys sa ating topic ngayon. Bakit kailangan natin magdala ng mahabang pasensya sa barko? So ganito kasi yan guys. Bali dito kasi sa barko mga kabuhay barko is marami kang makakasalamuhang mga tao, iba't ibang region, lalong-lalo na mga kabuhay barko. Kung kasama mo lahat ay mga Pilipino. So syempre mga kabuhay barko, iba't ibang tao ang mga kasama mo, may kanya-kanyang pag-uugali yan mga kabuhay barko. So for example mga kabuhay barko, kadalasan kasi sa mga seaman, part ng Mindanao, part ng Visayas at Luzon. So dito kasi mga kabuhay barko, sa barko is lalong-lalo na kapag medyo hindi magaganda yung ugali ng mga kasama mong engineero, kahit mga retics, mga kabuhay barko, is stress ang ibibigay sa inyo mga kabuhay barko, lalong-lalo na kapag ikaw ay nakasama ng mga taong balasubas. What the So ayan guys, so napaka-importante mga kabuhay barko na mahaba ang pasensya mo at magdadala ka talaga ng mahabang pasensya. Kumbaga mga kabuhay barko, kung ano ang lawak ng dagat, dapat ganoon din yung lawak ng pangunawa mo at pasensya sa mga kasama mo sa barko. Kasi magulod sa barko kasi mga kabuhay barko, swerte ka na kung makasama ka ng maayos na tao or mababait kasi. Pero mga kabuhay barko, bihirang-bihira sa kontrata mo na hindi ka makasama ng mga balasubas mga kabuhay barko. So bisan pa mga kabuhay barko is mas maganda pa yung ibang lahi kumpara sa mga Pilipino mga kabuhay barko. Hindi naman sa pinamalit kong kapwa ko Pilipino, pero yun mga kabuhay barko, yung nakikita ko at na-experience ko is minsan mas mabuti pa yung ibang lahi na kasama. Kasi mga kabuhay barko, ang ibang lahi kasi o yung mga puti o kahit mga ASEAN man yan o European, ang kagandahan kasi sa kanila mga kabuhay barko, basta magalit ngayon yan, halimbawa ngayong oras na to pinagalitan ka, so after nyan mga 5 minutes mga kabuhay barko, okay na uli yan. Kumbaga kagandahan kasi mga kabuhay barko sa ibang lahi is hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. Hindi katulad ng kapwa natin Pilipino mga kabuhay barko is talagang hanggang sa sunod na kontrata mo yan, talagang ikukwento ka niya sa kabilang barko, ay yan, wala sa ayos yan, for example yan, si Chief Engineer, wala sa ayos yan, trabahoso yan. So ganyan ang mindset ng mga Pilipino mga kabuhay barko. So yun lang mga kabuhay barko, yung may payo ko sa mga baguang sasampa ng barko is magdala talaga kayo ng mahabang pasensya, kasi yun talaga yung kailangan nyo dito sa barko. So napaka-importante niyan mga kabuhay barko. So kung kinakailangan is yan yung number 1, dalahin nyo yung mahabang pangunawa, mahabang pasensya. Kasi dito mga kabuhay barko, lalong-lalo na kapag kasi dito mga kabuhay barko is stress ang trabaho dito sa barko. So swerte ka na kung makasama ka ng mga crew na mababait, pero sa buong pagbabarko ko mga kabuhay barko, 16 years na akong sumasakay ng barko, is siguro 3 kontrata ko pa lang yung naging maayos na mga kasama ko. At the rest mga kabuhay barko is talagang nakakasama ako ng mga taong hindi magandang pag-ugali, yung mga tipo mga talagang mga palasubas ba mga kabuhay barko, yung parang asusyo sila sa barko kung makapagpatrabaho mga kabuhay barko. And then yun nga, hindi ka pwede mga tuwiran. So mahirap mga kabuhay barko sa trabaho dito sa barko. So ang may payo ko lang talaga sa mga baguhan is, so katulad nga yung nabanggit ko kanina, kailangan magdala talaga kayo ng mahabang pasensya, kasi iba ang trabaho dito mga kabuhay barko. So kumbaga full stress ka talaga dito sa barko, kasi ang tanging pahinga mo lang talaga dito mga kabuhay barko is yung
matutulog ka mga kabuhay barko. So for example, ikaw ay isang day worker, so yun yung pinakapahinga mo. Minsan hindi mo naman masasabi yung Saturday, Sunday, lalong-lalo na kapag nasa Puerto, so medyo busy tayo niyan mga kabuhay barko. So kasi minsan yung katawan natin is naghahanap din ng magandang pahinga, pero alam mo naman mga kabuhay barko, ang trabaho dito sa barko is anytime pwede kang tawagan. So kumbaga 24 hours ka dapat naka-standby mga kabuhay barko, na anytime pwede yung katawan mo na magtrabaho dito sa barko. So kadalasan kasi mga kabuhay barko, lalong-lalo na kapag mga puyat ang crew, so dyan, lalong-lalo na kapag puyatan, so kadalasan dyan nag-uumpisa ang away mga kabuhay barko, kasi siyempre minsan gusto mong magpahinga, hindi tatawagan ka, for example sa engine room, so tatawagan ka na kailangan ka dito sa makina. So siyempre yung tipo bang kahihiga mo lang is tatawagan ka na agad para tumulong sa kanila. So minsan kasi mga kabuhay barko is doon nag-uumpisa talaga yung away. Yung mga kabuhay barko, yung kadalasan nangyayari dito sa barko is talagang hindi ko masasabi, hindi ko naman nila lahat mga kabuhay barko, pero ang nangyayari talaga kasi ngayon mga kabuhay barko sa trabaho ngayon dito sa barko is talagang medyo pahirapan mga kabuhay barko, kasi lalong-lalo na talaga mga kabuhay barko kapag nakasama ka ng mga terror na mga opisyal. So minsan parang feeling mo pinapahirapan ka ganyan, so kailangan magdadala talaga kayo ng mahabang pasensya at pangunawa mga kabuhay barko, kasi dito sa barko kailangan is matatag, kailangan marunong kang sumakay sa agos ng alon mga kabuhay barko. Kumbaga lalo-lalo na kapag pulkura na sakyan mo, so kailangan mga kabuhay barko is yung tamang pakikisama lang, yung wag naman yung sobra, kasi minsan mga kabuhay barko kapag sobra-sobra naman pakikisama is minsan inaabuso ka. So yung sakto lang mga kabuhay barko, yung wala kang natatapakan tao, yung tipong wala ka lang makakaaway mga kabuhay barko. Kasi minsan mga kabuhay barko sa sobrang pakikisama is doon ka napapasama. So real talk lang tayo mga kabuhay barko, kasi marami na ako nakasama na ganyan na nakisama ka ng maayos, tapos pagdang huli pala ilalaglag ka. So hindi ko naman nila lahat mga kabuhay barko. Kumbaga nagbibigay lang ako ng tips para sa mga baguang sasampa ng barko, kasi lalong-lalo na sa mga baguang is minsan talagang mahirap mag-adjust kapag ikaw ay baguang sasampa sa barko, kasi minsan may mga taong pagdating mo sa barko is bubulihin ka. So yun, medyo mahirap mga kabuhay barko, kasi lalong-lalo na mga kabuhay barko, mga pabata mga seaman ngayon. So minsan is talagang stress minsan yung aabuti ng isang seaman kapag binubuli sa barko. Lalong-lalo mga kabuhay barko kapag ikaw ay nakasama ng mga veteranong seaman, tapos medyo hindi maganda yung pag-uugali and then bubulihin ka. So yan yung sasabi ko mga kabuhay barko, na kailangan mahaba talaga yung pasensya mo. So yun lamang mga kabuhay barko for today's video. Sana nagkaroon kayo ng idea kung bakit nga ba naisama ko itong content na ito, at bakit kailangan mo magdala ng mahabang pasensya sa barko. At kung nagustuhan mo ang video na ito mga kabuhay barko, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa ang i-upload. So hanggang sa muli mga kabuhay barko.